everyone, to Deep Life Conversations, where real stories are shared, real struggles are acknowledged, and real transformation is possible through God. I'm Janie Santiago Manuel. Alam niyo po, in every episode, we sit down with ordinary people who have gone through extraordinary journeys. Stories filled with pain, questions, mga battles sa buhay, even healing and grace. Dahil minsan, di ba, mga kwento na minsan takot tayong i-share ay ang mga testimony na ginagamit ng Diyos para magdala ng pag-asa sa ibang tao, di ba? And today's conversation is one that many people may quietly relate to. Alam niyo po, ang guest natin ngayon lived a same-sex relationship and carried questions about identity, love, and purpose for many years. But through God's grace, salamat na lang talaga sa grasya ng Panginoon, her story continued to unfold in a different direction. Let's all welcome Rachel Yangat! Hi, Jamie. Thank you Hello. sa opportunity na naging guest dito. I'm so grateful and thankful to the Lord. So Rachel, kwento mo naman yung dati mong buhay sa ating mga viewers. Okay, sige. Unang-una, 5 kaming magkakapatid. At the same time, ang daddy ko ay driver sa Hong Kong. So every 2 years, umuwi siya para mag-bonding, ganyan, at end of contract na yun. So pagka-uwi niya, lagi niya kaming dinadalan ng mga Pasalubong, pasalubong. syempre. Oo. Siyempre, kami, puro babae kami. Kaya sadly, ang dala sa amin, eroplano, Ayun. baril-barilan, kotse-kotsehan. Kasi gusto talaga niya magkaroon ng lalaking anak. Exactly. Okay. Kaya, tinrain ako ng daddy ko na, Ocho, ikaw ang bahala sa mama mo, mga kapatid mo, huwag mong pababayaan. So, every time nasasabihan ako ng papa ko noon, parang sabi ko, ano ba, ano ko dito, role ko? Ako ba yung macho dito? Kailangan ba ako yung protector? Oo. Yes. Parang gusto ko nga magpulis nun kung pwede nga lang Pero, hindi ako pinalad na makapasa ng NCE, ganyan. So, ang ginawa ko, dahil nga ang trabaho ko sa bahay, mga errands, mga electrical, ganyan, carpentry, pati sa kotse, ako din ang inaasahan ng daddy ko. So, parang inano ko na, pinanindigan ko na, lalaki siguro ako, gano'n. Yeah. Sige, natin to, tuloy natin to, parang sa akin, gano'n. Wala naman ako masyadong beauty nun Kasi nga, iniintindi ko talaga, mga kapatid ko, nakabilad lagi ako sa araw. So, amoy lalaki, amoy Kilos lalaki. kilos lalaki. Pati yung kulay ko, pang lalaki talaga. Parang parang macho-macho lang, ganun. Tapos, tinatago ko din yung ko. Hanggang sa naging high school na ako. Ayun na. Okay. Doon na yung parang mas lalo ako na-develop sa pagiging lesbian. Oo. Ngayon, dahil nga barka-barkada, ganyan, hanggang sa na-qualify ako sa volleyball. Okay, Naging varsity varsity ako. ka. Naging varsity ako. From there, doon, nagkaroon na ako ng mga kaibigan hanggang sa nagkaroon na ng crush kasi nga naghaharutan Ayun na. Dahil nga, that time, stopper ako So, macho-macho na naman kasi stopper, oo. So, talagang bilib na bilib sa akin. Hanggang sa, nagka-crush ako sa player. Dahil nga, ang ganda niya, tapos ang bango, ganyan. Naaamoy mo pala yung pag-game. Oo. Naamoy mo yung Hindi, amoy ng- ini-embrace ako Ay, ini-embrace After ng ka. Mabango talaga kahit ang bango, naglalaro. talagang, Sana talaga, all, no? sabi ko nga sana ganito din ako kabango. So parang gusto ko na siyang halikan, gusto ko siyang yakapin. Pag okay. siya naman ang yumayakap sa akin, to be honest. Hindi kasi ako masyadong palayakap that time. So hanggang sa itong crush ko, may nanligaw na nauna. Okay. So naunahan ako. Oo. O di, syempre, na broken-hearted ang lola mo, no? Okay? So, Okay. that time, inisip ko na lang na, di bale, hanggang sa pinakilala ko ng mga kaibigan ko sa
kapitbahay naming school. Okay. So, Girls din po yun sa Oo. kabila. Magkakatabi lang yung ano So, namin dungaw-dungaw lang, Oo. ganyan. Tapos, di nagka-crush sa akin. Binatuhan ako ng letter. Talaga? Ano Kasi to? uso talaga yung mga letters Oo nga, noon. sana nga that time kasama ng cash Wala Wala pa. oo. So, hindi masyadong Okay. nakakakilig, no? Pero, pwede na rin. Pero So, hindi ka nanligaw. hindi Sila ako ang nanligaw sa'yo. Oo, niligawan ako. Feeling ko nga nun, ano ba gustuhan nito sa akin? Grabe. Yung pala, ang gusto niya talaga is kapwa niya, babae, lesbian. Kasi may mga story din sila na broken hearted pala sa mga boys, ganon. Okay. Tapos niloko, ganon. So parang nagsawa na sila sa mga guys. Yeah. So inisip nila na etong mga lesbian hindi kami lolokohin, mamahalin kami to. Tsaka mas masarap magmahal. Yun ang Talaga. thinking Yun ang nila. thinking nila. Oo. Days Na-develop namin. bang pagiging tigasin mo as a person? In somehow, meron pa rin. Parang hindi mawala kasi nga wala naman propose sa'yo na ligawan ka. So parang iniisip ko, okay lang kung anong ko, meron o walang ka-relationship, okay lang. Kasi nga, ang target ko, family ko. Yung gusto kong sila maihaahon sa hirap, magsisipag ako, ganon. Kahit na trabahong lalaki, tatrabahuhin ko talaga. Kung pwede nga lang akong kargador, nagkargador din ako Kaya lang, hindi kaya ng katawan ko that time. So ang ginawa ko, yung kamadyong ng mami ko. Ayun na. Yun yung first na nagbigay sa akin ng trabaho. And that time, tomboy din yung boss ko. Kasi kamadyong ng mami ko yun. Ewan ko kung nandyan pa siya. Talagang I was raised na ang mga kasama ko talaga, puro mga lesbian. Okay. Kamadyong ng mami ko, lesbian, gano'n. So, mas lumakas yung influence. Same-sex Tapos- attraction din talaga. So, nagtatrabaho po ba kayo after that? Ano pong Yes, yung ginawa first trabaho ko kay sa isang production as a PA, production assistant, ganun. Until nagkaroon ng project yung boss ko na lesbian. Sabi niya, Cho, kukunin kita. Sabi niya, ay talaga po. Sabi ko, sige po, sasama po ako sa inyo. Tapos yun, nagkaroon ng Action 9. Okay. So, nung Action 9 na yun, I think 1993 yun na Action 9. So, si Mon Tulfo, Ray Langit, at saka si Dong Puno. So, napunta ako kay Mon Tulfo. Ako lagi yung nag-a-assist sa kanya. Wow. Kape, kahit kila Dong. Kaya lang, mas naging close ako kay Mr. Tulfo. Kasi, brusko-brusko. Gusto ko yung pagka-brusko niya Yung Mas parang, close kayo sa pagiging Oo. tigasin. Tapos, ang pogi pa ng boss ko. Talagang, Oo. daming nagkaka-crush na girls, ganyan. So, Saka dumating parang lahat takot na magkamali pag Tulfo na yung pangalan. So, I was trained na, talaga, tigasin din, ganon. Hindi kami hinahayaan na manloloko, ganyan. Kung may mga api sa amin, lumaban. Ganon yung sa amin, training. So Rachel, kailan or paano mo na naramdaman ngayon na may ginagawa na si Lord na transformation sa buhay mo? Okay, nung yung ate ko, song leader kasi siya sa Life Giver. And that time, parang gusto niya, siguro pakanaan niya lang yon, nagpa-drive sa akin. Kasi ilang beses na nahuhuli yung ate ko sa violation So parang this time, ipag-drive ko daw siya. Sige, sabi ko. So, hindi ko akalain na dadalhin niya ako sa church. Kasi kala ko somewhere lang. Until nakita ko nga yung, yung church, pataas-taas yung kamay, ganun, pahali-hallelujah, tapos tumatalon. Naisip ko noon na, bakit ganito? Anong klaseng simbahan? Parang nawi-weirdohan ako. Okay. Until, yun nga, nagba-Bible study na si Bishop Manny sa bahay Nag-start na namin. po kayo ma-involve sa Bible study. Ang matindi pa nun, Jamie, pag nagba-Bible study mga ate ko, darating ako. Okay? May dala-dala akong alak. Ayun na. Okay. At saka ako talaga yung promotor ng inuman dun sa grupo namin. Kaya pag dumarating si Bishop Manny, galit na galit ako. Naku, nandito na naman to. As hanggang sa sobrang ayokong maupo doon. Until yung ate ko napunta ng Japan. Doon na yung turning point ko. Wow. Na inalagaan talaga ako ni Bishop Manny. Okay, tapos inaya niya ako sa life retreat. And that life retreat is the beginning of my turning point kay Lord. Amen and amen. Thank you so much for sharing your heart, your story
sa amin, Rachel, no? At this moment, we're going to ask Bishop Manny questions that will help us understand God's grace and transformative power through the Word of God. Napakinggan natin ang kwento ni Coach Rachel, isang kwento ng paghahanap ng pagbabago at kung saan kumilos nga ang Diyos sa kanyang buhay. At tulad po ng maraming mga testimonies, hindi lang ito tungkol sa kung saan siya nanggaling, kundi tungkol kung saan at kung papaano siya kinatagpo ng Diyos at dinala na nga sa panibagong direction ng buhay. Ngayon, sagutin natin ang ilang mga katanungan na maaaring, nabuo ninyo habang pinanonood niyo po siya. And I hope masagot natin ang ilang mga tanong na ito. Okay? So ang question, how does God change the way a person sees themselves? Papaano po kaya binabago ng Diyos ang pananaw ng isang tao tungkol sa kanyang sarili? Ayan. What does it mean to find your true identity in Christ? At pangatlo, how can God use a person's past to bring hope and encouragement to others? Paano ginagamit ng Diyos ang mga nakaraan ng tao upang ito'y maging patotoo at pag-asa sa iba? So sagutin natin yung una, paano binabago ng Diyos ang pananaw ng isang tao tungkol sa kanyang sarili? Unang-una po, nangyayari po itong pagbabago, una dahil sa pagsisisi. Yan, kung tawagin natin sa English ay repentance. As a matter of fact, ang ibig sabihin ng pagsisisi, repentance, ay change of mind. Ang pagbabago ay nagaganap kapag gumagalaw ang banal na Espiritu Santo upang bigyan ang tao ng pagbabago ng mindset. Ibig sabihin, lalo na kung iba na ang tingin niya sa kasalanan. Mali na yung kasalanan. Ay mali ang tingin ko sa Diyos. Ay mali ang pamantayan ko sa buhay. So nagbabago ang tao kapag ang tao ay nagsisisi. Yan. Okay? Pangalawa, nagbabago po ang tao kapag nalaman niya na siya po pala ay pwedeng maging anak ng Diyos. Binibigyan tayo ng kapangyarihan, John 1:12, ng otoridad at kapangyarihang tawaging anak ng Diyos. Siyempre, kung ikaw ay anak ng Diyos, definitely, nagpo-provide ito na agad na ng identity. Hindi niyo po napansin na ang unang-unang pinrovide ng Panginoon sa pagbabago ay ang malaman mo kung sino ang tunay mong ama o pamilya. Nangyayari. At doon nangyayari ang pagbabago. Pangatlo, nangyayari ang pagbabago o ang pananaw ng pagbabago kapag nakilala mo si Kristo bilang iyong Panginoon. 2 Corinthians 5:17, ang sabi that if anyone is in Christ, he is a new creature or creation. The old is gone and behold, the new has come. Ibig sabihin, nagbabago ang tao o nagkakaroon ng transformation kapag siya ay na kay Kristo. So paano ba maging na kay Kristo? Lalo na kapag ang tao po ay naging follower or disciple ng ating Panginoon. Siyempre, kung sumusunod ka sa mundo nung araw, siyempre, yung pattern ng mundo ang siyang tatahakin mo. Di ba? Pero kapag nalaman mo na ikaw pala, na ang Panginoong Hesukristo pala ay ang Panginoon, may-ari ng buhay mo, at siya ang nag-akay sa iyo patungo sa pagiging pamilya o bahagi ng pamilya ng Panginoon, definitely, susunod ka sa Kanya. Hindi niyo napansin sa Amerika, nagbabago ang mga Pilipino sa Amerika dahil sa mga programa ng gobyerno ng USA. Sa Japan, nagbabago din ang mga Pilipino sapagkat sa gobyerno ng Japan. Ganun din po, pag nalaman mo ikaw pala ay bahagi ng karya ng Diyos, definitely you will apply the system, the behavior, the pattern of the kingdom of God. Definitely, magkakaroon talaga ng pagbabago. So nagaganap ang pagbabago kapag nagsisisi ang tao, kapag siya'y nagiging anak ng Diyos, at pangatlo, kapag siya ay sumuko sa pagka-Panginoon ni Jesus. Dahil siya ngayon ay disipulo na ng Panginoon. Yun ang nangyari kay Coach Rachel.
Ngayon, tungkol naman sa pangalawang tanong, sabi rito, anong ibig sabihin na matagpuan ang tunay nating identity kay Christ? Ayan. Kaya dun sa tanong na ito, remember, balikan ko ulit yung 2 Corinthians 5:17. Sabi, the old is gone and the new has come. Definitely nagbibigay ng guarantee ng bagong identity kapag ang tao ay na kay Christ. Di ba? Kung sino ang kasama mo, yun ka magiging. Kung ikaw ay with Christ and in Christ, definitely matatagpuan ng tao ang kanyang identity kay Christ. Okay, pangatlong tanong, paano ginagamit ng Diyos ang nakaraan ng isang tao upang maging patotoo at pag-asa sa iba? Di nga ba, even though sinabi ng Bible that the old is gone and behold, the new has come, okay? Ang ibig sabihin nun, yung nakaraan ng tao, hindi ibig sabihin nun nakalimutan niya. Ang ibig po sabihin nun, yung nakaraan niya ay hindi na ma-charge sa kanya. Ang kanyang nakaraan ay hindi na maibibintang sa kanya ng Panginoon. Ngunit, pwede niyang gamitin itong patotoo or testimony. At ang testimony ng kanyang nakaraan, patungo sa kasalukuyang niyang ginagawa at gagawin niya pa sa future, ay nagsaserve bilang gate. Yan, gate ng tao para makita na kung kaya ng Diyos baguhin si Cho sa kanyang medyo, sabihin natin, malalang sitwasyon noon, sorry for the word, okay? Ay pwede rin itong gamitin ng Diyos sa akin. Kung ginawa niya sa kanya, gagawin din ng Diyos sa akin. So gate ito ng tao para makitang may pag-asa pala ako. Kaya pala ng Diyos ulitin ito, hindi lang sa kanya at sa iba, kung hindi pwedeng gamitin. Pwede rin mangyari sa akin. Okay? Lumalabas na ang kanyang testimony ay pwedeng mag-serve bilang pag-asa ko the moment ito'y napakinggan ko. Pangalawa, mag-serve bilang bagong direction ng aking buhay sa isang napakagandang buhay kasama ni Kristo. Ang mga testimonies natin from broken to whole, di ba, mula sa pagiging sinner na ngayon pagiging saint, at mula sa pagiging curse patungo sa pagiging blessed, ay magsaserve bilang patotoo sa marami na may pag-asa maging ang mga taong nakaranas ng sukdulang kasamaan o kahirapan nung siya ay hindi pa nakakakilala kay Lord. God is the God of miracle, and the greatest miracle is our testimony or testimonies na pwedeng gawin ng Diyos sa iba. Ano man ang pinagdadaanan mo, hindi hinahayaan ng Diyos na ang nakaraan mo ang magtatakda ng, magiging kinabukasan mo. Kapag hinayaan natin kumilos siya sa ating buhay, kaya niyang magdala ng healing, magbigay ng bagong identity, at gamitin ang mga bahagi ng kwento natin na akala natin ay walang silbi para sa kanyang layunin. At tulad ng nakita natin sa mga testimony, katulad ng kay Coach Rachel, buhay na hindi kayang abutin, baguhin at gamitin ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Purihin ang Diyos. Kaya ngayon, pakinggan natin ang isang napakagandang awit na ito. We thank you, Lord God, for being our Savior. We thank you for touching our lives, Lord, for changing us, making us like you. As we worship right now, be honored, be blessed. We love you, Jesus.
Life Giver Worship, for that powerful song. Alam niyo po, before we end this episode, I have one last question kay Rachel. So, Rachel, para sa ating mga nanonood ngayon, na feeling stuck, feeling talagang, parang feeling nila imposible na nabaguhin sila ng Panginoon at makaalis dun sa situation nila. Anong encouragement mo sa kanila? Posible pa ba ang magbago? Of course, kay Lord ka naman, no, walang imposible. Lahat posible. Amen. Okay, and I thought na yung buhay ko nga wala na magiging direction. Pero again, no, as the word of God, no, talagang very powerful ang word ni Lord. Yun yung talagang nagpabago sa buhay ko, yung Romans 12:2, no. Do not conform to the pattern of this world, no, but be transformed, no, in renewing of your mind. Amen. At the same time, you will know His plan and perfect will sa buhay mo. Yun talaga, nung sinabi sa akin ni Lord na be transformed of your renewing of your mind, doon na ako kailangan pala ayusin ko yung isip ko. Wow. I need to know my identity. First, identity ko. Sino ba ako talaga? Saan ba ako ginawa ni Lord? Ano ba talaga ang purpose ko? Yes. That is my starting point. When I realize who I am. I am a woman. I am God perfect, no? Created by God. At doon ko na isip na ito yung binigay sa akin ni Lord at walang iba. Amen. And through that, doon ko talaga nakuha na lahat ng mga pangarap ko sa buhay ko. So ngayon, ikaw ay may asawa na ba? Yes, of course. Wow. Talagang Nag-asawa! very... Amen! Kwento mo Nako. naman ng married life, very short lang. Unang-una, hindi lang ako nagkaroon ng magandang pamilya na. Unang-una, yung inner family ko. Amen. Yung mom and dad ko na sugarol, naninigarilyo, mga kapatid ko na wala rin direksyon. Yun yung first regalo sa akin ni Lord when I realized my identity. Amen. No? And through that, nadala ko yung pamilya ko at isa sa pinakamaganda na ginawa sa akin ni Lord, I got married. Wow. Hindi ko akalain na makakapag-asawa pa ako ng binata. Mhm. Okay? Ilang years na po kayong married? I think 2003. Wow. So 23 years na. Wow. So talagang Amazing. And ngayon, yung anak ko, dalawa, yung isa nasa music, yung isa naman po nasa production. Amen. And lahat po yan, all by grace of God, no, na talagang pinagaganda, inaayos, at talagang pinakita niya sa akin na I am created Yes. in His perfect image. Amen and amen. Thank you so much, Rachel, for being with us. Na-share mo ang iyong story. Marami for sure ang na-bless na bago na challenge. And of course, thank you, Bishop Manny, for helping us understand these truths through the Word of God. Sa lahat ng nanonood ngayon, we pray that this episode reminded you that God still changes lives, heals broken hearts, and gives hope even in the most difficult seasons. At tulad ng testimony ni Rachel na narinig natin ngayon, kayang magbigay ng Diyos ng bagong direksyon, bagong purpose, at bagong simula sa kahit kaninong handang lumapit sa Kanya. Ito po ang Deep Life Conversations. I'm Jamie Santiago Manuel. Thank you for joining us today. God bless you. See you next episode.